naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan! Ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan! Pilipinas, ang ating oras, 8 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Sa ulo ng ating mga balita, habagat season nagsimula na ayon sa Pag-asa. Tupad workers tutulong sa Brigada Eskwela, ayon po yan sa Department of Labor and Employment. Malakihang price rollback sa produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Estrada at Bonoan laya na matapos magpiyansa sa kasong graft. Arrest warrant sa kasong plunder hindi pa inilalabas. Visayas Grid 5 oras, isa sa ilalim sa yellow alert ngayong araw, ayon po yan sa Department of Energy. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong May 30, 2026. Huling Sabado ngayong buwan ng Mayo. Live mula 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Gayun din po, napapakinggan tayo sa DZRH 1395 kHz sa Cebu, DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan po ng aking partner na si Yuel Reyes, ako po ang inyong lingkod, si Jackie Resio para sa RH Balita. Dito sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bago lamang ang iba nating detalye sa ating mga balita, meron ho tayong Flash Report. Flash Report! mayroong sunog dyan po sa Maynila at itinaas na sa ikatlong alarma. Alamin natin kung nasaan yan. Saan particular at residential ba ang residential area ba ang sunog? Andiyan po ang ating kasamahan na si RH9, Miss Tina Nolasco. Miss Tina? Jackie, itinaas na nga sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab dito sa isang residential area sa Gasangan Street, Baseco Compound, Port Area, Maynila. Pabilis na kumalat ang apoy sa mga kabahayan na gawa sa light materials. Kaya agad na itinaas ng Bureau of Fire Protection ang alarma upang rumespondo itong mga maraming traka. Sa ulat ng BFP, tinaas ang unang alarma bandang 11:25 a.m. at agad itong itinaas sa second alarm bandang 11:26 a.m. Pagsapit ng 11:33 a.m., opisyal nang itinaas ito sa ikatlong alarma. Kasalukuyan pang inaalam ang sanhi ng sunog at kung may mga nasaktang residente sa lugar. Abangan ang aking follow-up report kaugnay ng naturang sunog. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report!
Maraming salamat, Ms. Tina Nolasco. At sa detalye ng ating mga balita, opisyal na ngang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat season ngayong Sabado, May 30. Ayon sa Weather Bureau, ang deklarasyon ay batay sa pag-iral ng southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas at pagbuo ng isang tropical cyclone sa Philippine Sea. Mamaya hingi tayo ng update ukol sa ating lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Dahil ukol nga dito sa pagsimula ng habagat, at doon din sa binabantayang bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Isa sa mga senyalis nga ng nalalapit na panahon ng tag-ulan ang pagsimula ng habagat, kaya asahan ng paminsan-minsan hanggang sa madalas na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Gayunpaman, maaari pa rin ang monsoon breaks o pansamantalang paghina ng habagat kung saan mababawasan o mawawala ang pag-ulan sa loob ng ilang araw o linggo. Samantala, target ng Department of Labor and Employment na mag-deploy ng 240,000 na tupad workers para tumulong sa pagsasaayos ng mga classroom sa 5,000 paaralan sa buong bansa simula sa June 1. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na nakasabay ito ng Brigada Eskwela na paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Ang target po namin initially ay 5,000 eskwelahan sa buong Pilipinas. 239,891 classrooms. Ganong kalawak po yun. So, simultaneous po ito sa darating na Lunes. So, meron tayong 240,000 beneficiaries na mabibigyan ng pansamantalang trabaho habang hinahanda po yung yung ating mga silid paaralan. Kasama sa pinalawak na tupad program sa mga eskwelahan, ang pagpipintura, paglilinis, pagsasaayos ng mga pasilidad at iba pang maintenance work katuwang ang parent-teacher associations. Ayon kay Tolentino, ang naturang hakbang ay pagpapasigla na rin ng lokal na ekonomiya at pagpapalakas sa brigada eskwela. Muling ipatutupad ang Department of Labor and Employment ang regular na 5 araw na work week simula Lunes, June 1. Ito ay matapos nagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang memorandum na nagbabalik sa dating schedule ng trabaho para sa lahat ng tanggapan, regional offices at attached agencies ng departamento. Layo nito na ipahinto na ang compressed work week na ipinatupad alinsunod sa Memorandum Circular 114 ng Office of the President bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya. Ayon sa DOLE, bagamat naging epektibo ang compressed work week, sa kinakailangan ng ibalik ang regular na schedule upang mas mapahusay ang serbisyong publiko at maisakatuparan ng mandato ng ahensya sa larangan ng labor standards at social protection. Sa kabila ng pagbabalik sa 5 araw na trabaho, tiniyak na DOLE na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga programang naglalayong makatipid sa enerhiya sa lahat ng kanilang mga operasyon. Samantala, bago lamang ang iba pang detalye ng ating mga balita, makibalita muna tayo sa lagay ng ating panahon. Nasa ating linya na po si Ms. Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Ms. Charmaine, magandang tanghali. Balikan natin yan mamaya. Dahil meron nga ho tayong binabantayan o minomonitor na
bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Magpapaulan ba ito ngayong Sabado? At saan mga bahagi ang apektado nitong bagyong Doming? Sa iba pang balita, good news sa mga motorista. Inaasahang magkakaroon ng malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng pumalo ng 9 pesos hanggang 10 pesos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Maaari namang maglaro ng 7 pesos hanggang 8 pesos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel at nasa 4 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Ang naturang price adjustments ay bunsod ng nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Gayunman, nilinaw ng DOE na batay pa lamang ito sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado kaya maaari pa itong magbago. Ayan, nakabalik na. Nasa linya na natin ang si Ms. Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Alamin natin ang lagay ng ating panahon ngayong Sabado ng tanghali. Ms. Charmaine, magandang tanghali. Yes po, magandang tanghali din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tagapakinig na ritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan si Bagyong Doming nga ay bahagya pag lumakas habang tumatahak nga dito sa may silangang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. At huli ngayong namataan sa layong 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. At sa ngayon, may taglayan ng lakas ng hangin na maabot ng 100 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 125 km per hour. Kumikilos din yan pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. At base nga sa nakikita nating senaryo, maaari nga lumakas ngayong araw at umabot pa sa typhoon category at posible nga na mananatili na typhoon category yan hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan nga ay mababa pa rin yung chance nito na maglandfall sa limang bahagi ng ating bansa at mababa rin naman yung chance na magtaas tayo ng wind signal. Pero hindi natin niro-rule out, especially dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Mas mapantayan natin ngayon yung hanging habagat na kung saan nakaka-apekto na nga sa may bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sargent Barm, Batangas, at Lanao del Norte. Samantalang yung trough naman itong bagyo, patuloy na nakaka-apekto sa may Bicol Region, Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Quezon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral pa rin yung chance ng mga pulo-pulo at panandaligang mga pagulan, pagkilad at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at gabi. At asahan nga natin na bukas ng tanghali hanggang Martes ng tanghali ay makararanas na tayo ng malalakas na o significant na mga pag-ulan kung saan maapektuhan ang mga lalawigan ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique at maaari pa nga yung dumami at dumagdag yung areas dito sa may Iloilo at Guimaras. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa peligurong dalan malalakas na mga pag-ulan dyan, kagaya nga ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Pahabol na tanong lang po, nagsimula na po, tama, ang habagat. Pero ito po, yes, hindi naman po ito ibig sabihin na tag-ulan na, Yes po, kasi ang criteria po natin sa pagsimula ng tag-ulan, dapat po yung mga minomonitor po natin na stations ay makaabot po sila ng consecutive na 3 days na mga pag-ulan na hihigit more or equal or more 25 millimeters. So sa ngayon ay hindi pa natin nasatisfy yung ganyang criteria po kaya wala pa tayong na-declare na onset ng rainy season. Pero dahil nag-declare na po tayo ng pag-umpisa ng habagat, expect po natin na palapit na rin po yung pag-declare natin ng tag-ulan. Pero ito nga po, Ms. Charmaine, dahil may habagat na, meron pa rin po ba tayong mga heat index na ilalabas? Yes po, kasi sa ngayon, may mga areas naman na hindi nakararanas ng mga consecutive or tuloy-tuloy mga pag-ulan. So, meron pa rin po tayo mataas na heat index dito sa may bahagi ng Aurora, kung saan aabot po yan ng 45 to 46 degrees Celsius. At dito po sa Metro Manila, yung ating heat index,
papalo naman ngayong araw ng 43 to 44 degrees Celsius. So may kainitan pa rin po, kaya mag-ingat pa rin po natin mga kababayan, lalo na paglalabas. At magbaon pa rin po tayong tubig para iwas dehydration. Alright, maraming salamat po, Miss Charmaine. Okay, maraming salamat. Yan po si Miss Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Standby, Miss Grace Sansano at Tina Nolasco. Abangan po ang iba pang mga detalye ng ating balita sa pagbabalik ng RH Balita ngayong tanghali. Standby, Miss Grace at Miss Tina Nolasco. Pilipinas ang oras, 22 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw.
Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Pilipinas ang ating oras, 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tanggap tayo ng follow-up report. Doon nga po sa sunog sa Maynila. RH9, Mistina Nolasco. Mistina, kamusta dyan? Jackie, tulong-tulong ang mga residente dito sa Gasangan Street Baseco Compound para maapula nga itong sunog na itinaas na sa unang alarma. Ayon sa mga residenteng ating nakapanayam dito sa area, dahil umauno ikaw sa napabayaang superkalan na sumabog. Patuloy pang biniberipika ang impormasyon na yan. Bagamat makikita natin dito sa aking kinaroroonan ngayon sa isang bahay, unti-unti nang lumilikas ang mga residente at balde-balde nga tubig ang kanilang pinagpapasapasahan upang tumulong dito sa mga bumbero upang tuluyang maapula ang apoy. Sa ating obserbasyon ngayon ay kulay puti na ang usok at mukhang maya-maya lamang ay maaapula na itong sunog na sumiklab nga rito sa isang residential area sa Gasangan Street, Baseco Compound, Port Area, Manila. Yan muna ang update mula dito sa Port Area. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Tina. Samantala, personal na nagtungo sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada at nagpiyansa sa halagang 90,000 pesos para sa kanyang pansamantalang pagkalaya o pansamantalang kalayaan. Ito ay kaugnay ng kasong graft na iniharap sa Sandigan Bayan 2nd Division na sa kinasasangkutan niyang flood control mess. Kasama ni Senator Jinggoy ang kanyang mga anak na sina Janela at Julien. Humarap din sa graft court si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para maglagak ng hiwalay na piyansa sa kaparehong kaso. Samantala, sinabi ni Attorney Noel Ostrea, Legal Counsel ni Senator Jinggoy Estrada, na una silang nagharap ng urgent motion to withdraw the issuance of warrant of arrest sa Sandigan Bayan 2nd at 5th Division nitong Martes. Nilinaw ng Sandigan Bayan na hindi pa naglalabas ng arrest warrant ang Fight Division ng Graft Court kaugnay ng kasong plunder laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pa. Paliwanag ng Clerk of Court ng 5th Division, may nakabinbing mga mosyon na kailangan munang resolbahin bago magpalabas ng warrant ang hukuman. Samantala, sinabi ng abogado ni Estrada na si Attorney Noel Ostrea na naghain sila ng urgent motion upang pigilan ang paglalabas ng warrant of arrest. Nauna nang nagpalabas ng warrant of arrest ang 2nd Division ng Sandigan Bayan laban kina Estrada at Bonoan para sa hiwalay na kasong graft, habang nakapagpiyansa na rin ang dalawa ng tig 90,000 para sa naturang kaso. Samantala, deklarado ulit ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw ng Sabado, May 30, 2026. Ayon sa Department of Energy, magsisimula ito mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Pumalo na sa 2,454 megawatts ang peak demand sa grid, pero 2,581 megawatts lang ang available capacity nito. 13 planta ang nasa forced outage simula entrada nitong Mayo, habang 12 ang nag-ooperate sa limitadong kapasidad. Dahilan ng pagnipis ng kuryente ang unavailability ng ilang malalaking coal plants sa Visayas at ang mataas na demand. Pero tiniyak ng ahensya na ginagawa nila ang lahat upang mapabilis ang restoration sa mga apektadong pasilidad. Labas muna tayo ng ating himpilan.
Alamin natin yung update doon sa gumuhong gusali dyan po sa Angeles City sa Pampanga. At ang kontraktor at abogado nga po ng may-ari ng gumuhong gusali ay humarap na sa media. Alamin natin ang update mula kay RH25, Grace Sansano. Miss Grace? Yes, katatapos lamang nitong isinagawang press conference kaugnay nga dito sa gumuho na building dito sa may bahagi ng Balibago, Angeles City. Ngayon lang katatapos humarap dito ang punong bayan ng Angeles City, si Mayor John Lasatin, the second. Kasama ritong humarap yung dalawang abogado ng may-ari ng building at yung kontraktor. Kanilang sinabi pareho na handa raw panagutan ng kanilang sa panig ng kontraktor yung mga dapat nilang papanagutan. O tulungan daw nila yung mga biktima at maging itong may-ari ng building. Andito humarap si Attorney Willie Rivera. Attorney Willie, live po tayo sa DCRH. Kumusta po ang pagharap nyo? Kumusta po ang inyong pinangako ngayon sa pagharap nyo dito sa press conference para sa mga biktima? Sa pagharap ko pong ito, inatasan po ako ng may-ari. Nasasagutin po lahat at makikipag-unayan po ako sa lokal na gobyerno at sa mga biktima. Huwag po silang magatubiling hanapin po ako. Ang opisina ko po malapit lang po doon sa kung saan po nangyari. It is a walking distance. Basta po mapatunayan po nila na talaga pong nandun po yung kapamilya po nila, gagawa po kami ng paraan para po malutasan po yung naiisip po nilang pangangailangan. At bakit po hindi humaharap mismo yung may-ari at kayo lang pong abogado ang humaharap? Sa ngayon po, hindi ko po masasagot yun sa kontratista. Yung sa akin naman po, sa panig na may-ari? Opo, ang alam po niya, I would be representing them and I would be submitting the documents requested by the local government unit. Pero nung nalaman ko pong after submission of the document, there is a press con, nagboluntaryo na po ako sumama at hinikayat ko na po yung abogado po ng kontratista na humarap din. Kasi mahirap po na wala pong umaharap sa parte po ng may-ari at ng kontratista. Okay. Meron kayong gustong itanong? Hello? Clarify lang po sa ating kay attorney, no? Handa po kayong humarap at handa po kayong humarap sa investigasyon at maging doon po sa mga biktima. Hindi po kayo kumbaga hindi po kami tatalikod. Ayun, at kinaklaro lang po natin sa lahat na handa po kayong sumailalim sa investigasyon. Nang dapat po sagutin nangako po ang may-ari, sasagutin po niya. Actually po, kahit po yung hindi na namin responsibilidad dahil hindi po kami ang gumawa po ng gusali, wag po silang magatubili. Tutulong po kami doon. Alright, Miss Grace. So yun muna yung ating maibibigay na update. For the meantime, tuloy-tuloy at handa raw silang makapagbigay ng follow-up ng mga karagdagang information para nga dito sa pagtulong nila. Ang mahalaga, nangako ngayon, itong pinakang abogado nitong abogado ng may-ari ng building na bumagsak. So yan muna yung ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Grace Sansano. Magbabalik po ang RH Balita Pilipinas ang ating oras. 35 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian. Okay. But for you to be an Olympian,
Number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa... Alas 12:38. Nagap tayo ng reports mula sa mga probinsya. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam mga high-value target arestado sa gitnang Luzon. Detalye sa report ni RH37, Danny Kumilang. Danny. Arestado ang ilang high-value drug personalities sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 3 Pro 3 sa Central Luzon mula Mayo 27 hanggang 29, 2026. Nasamsam sa mga operasyon ang kabuang 167.51 gramo ng hininalang shabu na may standard drug price na higit sa 1 milyon piso. Kabilang sa mga naaresto ang mga high-value targets sa ilang probinsya at sa dinalupihang Bataan. Ayon kay Prote Regional Director Police Brigade General Jess Mendez, patuloy na paigtingin ng kapulisan ang intelligence drive operation laban sa mga illegal na droga upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad sa gitnang Luzon. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Samantala, top 1 most wanted person sa San Jacinto, Pangasinan, arestado. Detalye sa report ng RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Arestadong top 1 most wanted person sa San Jacinto, Pangasinan sa sinagawang manhunt Charlie operation ng PNP sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Batay sa ulat ni San Jacinto ay si Chief of Police Major Herme Raimundo, katuwang nila ang Mangaldan Police sa matagumpay na pagka-aresto sa suspek sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ng Regional Trial Court Dagupan City laban sa akusado na may petsang Abril 2020 para sa kasong murder na walang ipinagkalob na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon nasa kustodiya ng San Jacinto Police Station ang akusado at hinihintay na lamang ng mga otoridad ang paglalabas ng commitment order ng hukuman upang mailipat ang suspek sa BGMP Dagupan City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH30 tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, luma at sira-sirang kalsada sa Barm Compound sa Cotabato City, sinimulan ng ayusin ng Ministry of Public Works. Detalye sa report ng RH19, June de Makutak. June.
Yes, matapos ang dekadang dinadaan ng sira-sirang kalsada sa loob at labas ng ARM compound, Jackie, na ngayon tinatawag ng BGC o Bangsamoro Government Center, itong BARM compound, ay inumpisahan na ng MPW BARM ang construction nito. Matapos unang punahin ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang mga sira-sirang kalsadang ito na minana pa mula sa panahon ng LTP at ARMM. Bilang tugon sa hangaring ito ni Chief Minister Makakwa, maagap na umaksyon ang buong MPW with the Ministry of Public Works BARM led by Minister Edward Guerra. Sa impormasyon mula sa MPW, isang modernong seat ng Regional Government Center ang kanilang i-construct. Isang makabagong mukha ng Bangsamoro Regional Seat sa lungsod ng Cotabato na maaring ipagmamalaki ng bawat Bangsamoro. Ayon sa MPW Information Office, pangunahan ng Cotabato City District Engineering Office ang road improvement and asphalt overlay projects mula sa Governor Gutierrez Avenue hanggang sa loob ng Government Center na may inilaang pondo na 93 million pesos. Ang road improvements na ito, ayon kay Minister Ed Guerra, ay ididisenyo para sa pangmatagalan at ligtas na kalsada para sa transacting public at maging sa mga visiting o sa mga visitors at maging sa mga empleyado. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Samantala, lalaking nakumpiskahan ng baril at shabu, arestado sa Hilongos, Leyte. Detalye sa report ni RH32 Jimmy Angay. Jimmy? Nasamsam ng operatiba ng Hilongos Leyte Municipal Police Station ang mahigit 148,000 pesos na laga ng shabu at iligal na baril sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Santa Cruz, Hilongos Leyte. Arestado ng PNP ang sospek na kilala na si alias Rio 42 Anyos magsasaka, residente sa naturang lugar. Ayon kay Leyte Police Provincial Office Provincial Director Colonel Celerino Sacro Jr., nagsagawa ng operasyon mga pulis sa bisa ng search warrant nilabas ng RTC Hilongos kaugnay sa paglabag sa batas sa mga baril at bala. Sa pagsiyasat sa bahay ng sospek na kumpiska ang isang 9mm pistol, mga magasin at bala, isang suppressor silencer, magasin ng M16 rifle, iba't ibang drug paraphernalia, 5 pakete ng shabu may kabuang timbang na mahigit 21.8 gramo at tinatayang mahigit 148,000 pesos. Dinala sa Hilongos Leyte Municipal Police Station ng sospek para sa kakulang dokumentasyon habang sinailalim sa laboratory examination ang mga nakuhang illegal na droga. Inihanda na ang kaso laban sa pag-iingat ng baril at bala laban sa sospek. Samantala, muling giniit ng Leyte Police Provincial Office ang pagpatuloy ng kailang kampanya laban sa illegal na droga at illegal na armas upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa lalawigan ng Leyte. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, Regional Most Wanted Person sa Negros Occidental arestado na. Detalye sa report ni RH46 Rex Cantong. Rex? Ang kapulisan ng Silay City at bayan ng La Castillana, Negros Occidental ang umaresto sa umano'y number 1 regional most wanted person in relation sa nangyaring pamamaril noong May 28, 2026 sa kasagsagan ng local at national election sa Barangay Rizal, lungsod ng Silay, Negros Occidental. Nahuli ang 43 anyos na lalaki na kinilala kay alias Clarito na naharap sa kasong frustrated at attempted murder sa nangyaring pamamaril sa nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, spokesperson ng PRO Inayar, na aresto ang suspect ng mga kapulisan ng Silay City Component Police Station dahil sa arrest warrant ng Regional Trial Court ng nasabing lungsod. Mismo si PNP Chief Brigadier General Jose Milencio Naltates Jr. ang nagpaabot ng mensahe sa mga kapulisan dahil sa successful operation. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Rex Cantong at sa ating mga provincial correspondents. Magbabalik po ang RH Balita sa tanghali. Pilipinas ang oras, 14 na minuto bago mag-alauna ng hapon. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginhawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. RH. RH. 11 minuto bago mag-alauna ng hapon. Tanggap tayo ng update doon sa sunog. Kontrolado na ba ang sunog dyan sa Maynila? RH9, Tina Nolasco. Miss Tina? Jackie, kontrolado na as of 12:45 ang sunog na sumiklab dito sa Barangay 649, Gasangan Street, Basego Compound, the Port Area, Maynila. Matapos lang itaas ang third alarm kaninang 11:33 a.m. Sa pinakahuling ulat ng BFP, wala namang nasaktan o nasawi sa naturang sunog at agad nang naagapan ito. Ayon sa mga residente na ating nakapanayam, inuna nilang ilikas ang mahalaga nilang dokumento at mga gamit ng sumiklab ang apoy. Unti-unti na rin nagsisibalik sa kanilang tahanan ang mga residente ditong nagkakasiyahan pa matapos ang sunog dahil nga naapula naman agad itong apoy. At isa sa ating nakapanayam dito si Isabel Lechala ay nagpapasalamat naman sa Diyos dahil hindi naabot ng sunog ang kanilang bahay. Dahil kung nagkataonan niya ay pangalawang bahay na nila ang nasunog kung itong apoy ay tuloy-tuloy na sumiklab. Pakinggan natin si Ate Isabel. Ate Isabel, anong nangyari? Ano po kasi yun, kakagising ko lang ngayon, nagsaing ako. Ngayon may sumigaw na sunog. Akala ko naman wala lang. Ngayon pag akyat ko sa taas namin kasi kitang-kita yung apoy. Pagtingin ko, ang laki na ng apoy. Ngayon bumaba ako, ginawa ko, inuna ko yung mga requirements namin na importante.
Tapos, hindi ko po alam kung saan nagmula yung sunog. Pero pagtingin ko, ang bilis umano kagad, lumiyap kagad yung apoy Ang bilis ng sunog. Sabi mo kanina, pangalawang beses sana ito kung natuloy itong sunog. Yun nga po. Kasi nung una po, last 2024 ng November, nasunog po yung bahay namin sa Isla Puting Bato. Ngayon, natakot po ako, ninervyos ako, kaya nahimatay ako sa sobrang nervyos ko kasi kung masusunog pa yung bahay namin dito, pangalawang beses na namin ito masusunugan. Hindi pa nga po tapos. Yan si Ate Isabel Lechana, isa sa mga residente dito. Kung maririnig ko, Jackie, nagkakatuwaan. Naghihiyawan na. Apulado na ba? Pinapalakpakan nila ang mga bombero dito dahil sa tuwa na naapula itong sunog na sumiklab dito nga sa Port Area, Maynila. Nagkakasiyahan na ang mga residente dito dahil nga sa katuwaan at pasasalamat sa ating mga magigiting na bomberong umapula dito sa sunog. Yan muna ang update dito sa Port Area, Maynila. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Tina Nolasco. Yun nga ho yung sunog sa Gasangan Street, Baseco, Port Area, Maynila ay naupula na. At mabuting balita, wala namang nasaktan o nasawi dahil doon sa sunog. Samantala, sa iba pa nating mga balita, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyong isinusulong ng administrasyon ang charter change upang mapalawig ang termino ng mga kasalukuyang opisyal sa gobyerno. Sa panayam ng media kay Pangulong Bongbong Marcos sa Japan, sinabi ng Pangulo na ang naturang pahayag ay isang perpektong halimbawa ng fake news. Kasabay nito, pinayuhan niya ang kanyang kapatid na si Amy Marcos na suriing mabuti ang pinanggagalingan ng kanyang impormasyon. Nauna nang sinabi ni Senator Amy na may mga plano umano ang administrasyon at ilang kaalyado nito sa Kongreso na amyendahan ng 1987 Constitution upang mapahaba ang termino ng mga incumbent officials hanggang 2031. Gayunman, iginiit ni Pangulong Marcos na wala siyang naging pag-uusap o anumang talakayan hinggil sa charter change. Sa kanyang social media post, gumanti naman si Senator Amy at sinabing ang Pangulo umano ang nakatanggap ng maling impormasyon mula sa kanyang mga tauhan. Samantala, pinabulaanan din ng ilang senador ang aligasyon ng no election scenario at tinawag na propaganda ang naturang mga pahayag. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maging siya ay nababahala sa sunod-sunod na mga kontrobersiya at kaguluhan sa Senado. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, malaki na ang ipinagbago ng mataas na kapulungan kumpara noong siya ay senador pa lamang. Partikular na pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang nangyaring putukan sa Senado na kinasangkutan ng Office of the Senate Sergeant at Arms at ng National Bureau of Investigation. Ngayon lang din aniya nakakita ang Pangulo ng ganitong uri ng gulo kung saan nagiging personalan na ang mga issue sa pagitan ng mga senador. Samantala, posibleng imbestigahan din ng mga otoridad ang umano'y kinalaman ni Senate President Alan Peter Cayetano sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ito ay para malaman ang katotohanan sa likod ng naging pahayag ni suspended OSAA Chief Mau Apalaska bago ang shooting incident na ini-lockdown ang buong Senate building dahil mayroon umano silang aarestuhin. Giit ni Remulla, matagal nang palaisipan sa kanya kung sino ang nagbigay ng naturang kautusan kay Apalaska. Una nang sinabi ng Criminal Investigation and Detention Group o CIDG na may koneksyon ang nangyaring putukan sa mataas na kapulungan at ang pagpuslit ni Senator Bato de la Rosa paalis ng Senate building noong madaling araw ng May 14. Kaugnay nito, iniimbestigahan na ng mga otoridad si Senator Robin Padilla at iba pang senador sa majority bloc kaugnay ng pagtakas ni de la Rosa na nahaharap ngayon sa arrest warrant mula sa International Criminal Court.
Samantala, dakuan natin ang ating DZRH Operation Tulong dahil mayroon pong isinasagawang o handog na mobility devices at therapy services ng JCI Manila at RC Makati F. Zobel sa mga cerebral palsy patients. Isinagawa nga po dyan po sa Taguig at sa Bataan. Ayan. Alamin natin ang update dyan nga po sa isinasagawang Mobility Project and Wellness Outreach Program in partnership sa JCI Manila at the Great Lighthouse Foundation. Nandiyan po ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. Miss May, saan po ba kayo? Nandiyan po ba kayo sa Taguig o nasa Pilar, Bataan po kayo? Balikan natin si Miss May. Nasa ating linya na rin ba si Isa? Si Isa Gabriel. Isa, saan ka? Nasa Taguig ka ba o nasa Bataan? Go ahead, Isa. Balikan natin ang ayusin lang natin ang ating linya ng komunikasyon. Yan nga po ang DZRH Operation Tulong, tuloy-tuloy sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ayan nga po, ang DZRH Operation Tulong ay mayroong Mobility Project and Wellness Outreach Program. In partnership po yan sa JCI Manila at the Great Lighthouse Foundation. Para po yan sa mga may cerebral palsy o yung mga pasyente na mayroong cerebral palsy. Diyan po yan kasabay na inilunsad o isinagawa sa UP Taguig at sa Pilar, Bataan. Alamin natin kung ilan ba yung mga nahandugan o ano-ano ba yung ibinigay. Meron bang wheelchair? Meron bang ano-ano ba yung kinakailangan ng ating mga kababayang cerebral palsy patients? Okay na ba ang mga linya? Ayan. Nandiyan na, okay na, si Miss May Binauhan. Miss May, saan po ba kayo? Sa Taguig po ba kayo o sa Bataan? Hi Jackie, magandang tanghali. Naku, mainit na tanghali dito sa UP BGC Taguig tayo. Sapagkat ngayong araw na ito, Jackie, umarangkada no, yung ngayong araw ng Sabado, yung dalawang partnership po no activities ng DZRH Operation Tulong, ang Community Wellness Outreach Program ng The Great Lighthouse Foundation ng Lighthouse Bible Baptist Church diyan sa Santa Rosa Covered Court sa Pilar, Bataan, at ang Golden Heart Beyond ng JCI Manila dito sa UPBGC sa Taguig City. Si Isa Gabriel maya-maya Jackie, no, ang nakatutok sa Community Wellness Outreach Program kung saan ang ating medical team ng Bolsecom at Knights of Columbus ang kasama diyan sa activity na yan. Samantala dito sa UPBGC Taguig City, alas 9 pa lang kanina ay nagsimula na yung programa. Pinangungunahan ito ng ating mga partners sa ang JCI o yung tinatawag na Junior Chamber International JCI Manila, at yung programa ay para po sa 45 cerebral o 47 cerebral palsy patients kasama ng kanilang mga parents at yung kanilang mga guardian. Bahagi, Jackie, ng activity dito yung pagkakaroon, syempre, yung pagbibigay ulit o maaaring reminder na rin para sa kaalaman tungkol sa mga angkop na dapat gawin para sa isang cerebral palsy patient, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay yung pagkakaloob o paggamit nila ng mobility o yung wheelchair na dapat gamitin ng mga cerebral palsy patient. And then of course, meron ding kasabay niyan ay yung one-on-one therapy session at of course kasabay ng discussion tungkol sa maraming bagay na dapat pa rin malaman ng pamilya na meron silang inaalagaang cerebral palsy. So 27 cerebral palsy patients ang tatanggap po ng wheelchair provisioning mula sa sponsor ng partner din natin sa Operation Tulong, ang The Church of Jesus Christ the Latter-day Saints at ang Rotary Club of Makati F. Zobel. Ang kanilang president po ay si Sir Emil Orencia. Kasama din ng kanilang charter president and dumating din dito kanina lamang si Ma'am Lucille Lopez at yung past president si Sir Alex Lopez. Kung nakikita mo, Jackie, diyan mismo sa ating mga videos, ina-assemble dito yung mga wheelchair na ipamamahagi maya-maya pagkatapos ng seminar.
no? At siyempre yung one-on-one therapy. Ang galing nga nakikita mo yung ating mga bata na with cerebral palsy habang ongoing yung seminar, merong mga nagpupunta dun sa one-on-one therapy. Meron diyang speech therapy, meron diyang PT na tinatawag. Ang laking ang laking tulong para dun sa pamilya na meron nga pong inaalagaan na cerebral palsy patient. So from JCI Manila, pinangungunahan sila ng kanilang presidente. Nandito din si Sir Edison K. At yung ating mga nakasama kahapon sa ating programa sa Public Service Hour, of course, ang kanilang project chairman ng Golden Heart Beyond, si Sir Arnold Cruz, at si Sir Alfia Pinchay, ang director ng 2026 International Affairs ng JCI Manila. Meron din silang mga kasama sa mga international JCI chapters. Nakakatuwa sapagkat sila mismo ay nagpa-participate doon sa ongoing program. So, bumabahan ng pagkain na Jackie, para sa lahat. Kaya natutuwa din tayo sapagkat every now and then merong break, lalabas yung ating mga participants, and then kakain, and then babalik sa session, while ongoing din dun sa kabilang rooms, yung tinatawag nga na one-on-one therapy. So, kanina, narinig natin, ipinaliwanag ng ating partner, Sir Emil Orencia, kung paano ba yung provisioning ng wheelchair. Kasi siyempre, pagka wheelchair, sabihin natin dito, hindi ito yung basta-basta o standard wheelchair na dapat ibigay doon sa ating mga cerebral palsy patients sapagkat ito'y sinusukatan, Jackie, no? So, kailangan ay tamang sukat yung para sa kanila. So, pinapaliwanag niya kanina yung appropriate na wheelchair para sa mga cerebral palsy patients. Yung tinatawag nga na meron yan functional, non-functional, standard wheelchair. So, yan ay kanyang ipinaliwanag kanina para nang sa ganon, alam ng mga alam ng mga parents, guardian kung ano yung dapat kasi meron silang ipagkakalop ng mga wheelchair sapagkat kailangan nung iba na hindi na nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng tama o appropriate na wheelchair para doon sa kanilang mga pasyente. Napakaraming mga partners ang JCI Manila. First in Asia talaga sila dito na talagang isa ito sa kanilang tinatawag na mga legacy project o legacy program. At kasama din kanina yung founder ng programa yung ongoing ngayon na sabi nga natin ay talagang since 2015 ay sinumulan itong programang Golden Heart Beyond at ang founder po niyan ay si Sir Jerickson Chuwak dahil yung kanyang anak ay nagkaroon din ng sakit na cerebral palsy kaya ito ang kanyang naging legacy for JCI Manila na ipinagpapatuloy every now and then. So ongoing tayo, Jackie, at ito ay mamaya tabayanan natin yung provisioning naman ng wheelchair. Siguro maya-maya, mga pasado, I think alas 2 ng hapon, at talagang makikita mo naman yung tuwa dun sa lahat ng participants ngayon dahil ito isang malaking tulong mula po sa ating mga partners. So pansamantala, yan ang ating update dito sa isa sa mga activity ng DZRH Operation Tulong ngayong araw ng Sabado na ginaganap sa UP BGC dito sa Taguig City. Kasama ang ating piloto si Ariel Alejandro. Ako naman may ginauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Maybe Nauhan. Yan nga po ang DZRH Operation Tulong ay patuloy na nagbibigay tulong sa ating mga kababayan naman na mayroong cerebral palsy. At dyan na po nagtatapos ang RH Balita sa ngayong Sabado ng tanghali, May 30, huling Sabado na po ngayong Mayo 2026. Maraming salamat po sa mga umalalay ngayon kay Kuya Het at sa ating DZRH TV Tech, maging sa ating mga classmate mula sa Bulacan State University. Sa ngalan po ng aking partner na si Yuel Reyes, ako po ang inyong lingkod, si Jackie Resio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, ang ating oras, 5 minuto, makalipas ang 1:00 ng hapon. Ever since naman ng MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga.